Hello everyone! Narito ang mga pinaka-nakakamanghayop na nabubuhay sa pinakamalamig na lugar sa buong mundo at kilalanin ang mga ilang taong nakatira sa lugar ng Antarctica mula sa ibong kayang lumipad at matulog sa ere nang walang hintuan sa loob ng isang buwan hanggang sa sino mang gustong tumira dito ay kailangan mo nang magpatanggal ng appendix bago ka makatira sa bayan ng Antarctica. Ito ba'y ritual o patakaran ng isang lugar? Tapusin nyo hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Ano-ano nga ba ang mga hayop na nabubuhay sa Antarctica? At may tao ba dito na nakatira? Ito ang mga ilang hayop na nabubuhay sa pinakamalamig na lugar sa buong mundo. Ito ang lugar ng Antarctica. Matatagpuan ang lugar ng Antarctica sa pinakaibaba ng ating mundo. Kaya limitado lang ang init sa lugar na iyon. Tuwing winter season, ang temperatura dito ay umaabot sa 90 degrees Celsius. Sobrang lamig. Kaya hindi nakakapagtaka na kaunting hayop lamang ang nabubuhay sa lugar na ito. Walang nabubuhay dito mga wild animals. Kaya masasabing ilang hayop lamang talaga ang meron dito. Ano-ano nga ba ang mga hayop na nabubuhay sa Antarctica? Unahin natin sa nagpamangha sa akin, ang wandering albatross. Ang mga wandering albatross ay kaya nalang lumipad at manatili sa ere ng isang buwan. Na walang hintuan, hindi sila dumadapo sa mga puno. O kaya nilang matulog habang sila ay lumilipad. Sobrang nakakamangha talaga. Ang lapad ng kanilang pakpak ay umaabot sa mahigit sa 12 talampakan. Ang mga wandering albatross ng Antarctica ay ang the largest wingspan o ibon na may pinakamalaking pakpak sa buong mundo. Isunod naman natin ang mga penguin. Kung bibisita ka sa lugar ng Antarctica, ang unang hayop na makikita mo dito ay ang mga penguin. May 7 klase ang mga penguin. Unahin natin ang emperor penguin. Ang mga emperor penguin ay ang mga espesyal na penguin dahil endemic ang mga nilalang na ito. Tanging sa Antarctica mo lang makikita ang mga lahi ng emperor penguin. Sila din ang natatawag na largest penguin para makasurvive sa pinakamalamig na lugar ng Antarctica. Matatalino at kayang dumiskarte ng mga penguin ito upang mabuhay sa araw ng taglamig. Meron din mga Adelie penguin. Ang uri ng Adelie penguin, sila naman yung may makakapal na balahibo sa lahat ng uri ng mga penguin dahil sa adapsyon ng mga penguin ito. Ang mga kaunting ibon na kinayang mabuhay sa Antarctica. Meron ding mga leopard seal. Ang mga leopard seal ang kinakatukutan ng mga penguin dahil ito ang mga kumakain sa mga kawawang penguin. Pinangalanan silang leopard dahil ang kanilang katawan ay may mga spot at dahil na rin sa kanilang husay mang-hunting. Paborito nilang kinakain ang mga penguin na nagkalat sa buong karagatan. Ang hidwaan ng leopard seal at ng penguin ay 1,000 taon na
ang nakakalipas. Meron din ditong elephant seal. Ang elephant seal, ang pinakamalaking seal sa kanilang pamilya. Tumitimbang ito ng mahigit sa 3 tonelada. Ang tanging pangontra ng elephant seal upang makatagal sa pinakamalamig na tubig ay ang kanilang makapal na taba sa katawan. Napaka-importante na makapal ang kanilang taba upang magpanlaban sa pinakamalamig na karagatan. Meron din ditong minke whale. Naninirahan dito ang mga minke whale sa karagatan ng Antarctica. Sila ang kumakain sa mga isda o ano paman na kayang kainin sa katubigan ng Antarctica. Meron din ditong mga killer whale. Ang mga killer whale ay ang mga higanting predator at kinakatakutan sa karagatan ng Antarctica. Ang paboritong kainin ng mga killer whale ay ang mga minke whale. Kapag umatake ang killer whale, ay buong grupo upang mapatumba ang isang minke whale. Ang mga killer whale ay ang mga apex predator ng Antarctica. Ang ibig sabihin, walang mga anumang hayop ang kayang kumalaban sa mga matatalinong killer whale. Meron din ditong giant petrel. Ang giant petrel naman ang matatapang na ibon sa Antarctica. Ito ay laging gutom. Madalas nilang inaabangan ang mga mahihinang penguin. Dahil na nababalot ng yelo ang lugar ng Antarctica, kakaunting species lang ang nabubuhay sa lugar na ito at ang tanging nabubuhay na insekto ay ang Belgica antarctica. May sukat lang itong mahigit sa 2 mm pero tinagurian na itong largest terrestrial animal ng Antarctica. Puntahan naman natin at sagutin ang katanungang may nakatira bang mga tao sa pinakamalamig na lugar ng Antarctica? Pero maniwala kayo sa hindi. Bago ka tumira sa isa sa mga bayan ng Antarctica, ay kinakailangan munang ipatanggal ang appendix ng isang tao. Bakit kaya? Ito ba'y ritual o isang patakaran ng lugar? Bukod pa riyan, bakit kaya ipinagbawal mabuntis ang mga naninirahan doon? At bakit bawal din mag-alaga ng aso sa lugar na iyon? Marami palang bawal kapag tumira sa lugar ng Antarctica. Ang Antarctica ay may 2 bayan. At ang isa sa 2 bayan na ito ay ang Villa Las Estrellas. Ang lugar na ito ay ang koptirahan ng mga tao, ngunit yun nga lang, may isang napakalaking patakaran na ang sino mang gustong tumira dito ay kinakailangan munang
magpatanggal ng appendix bago tumira dito. Kailangan ka munang operahan bago ka tumira sa bayang ito. May malalim na dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Ang Antarctica ay may dalawang bayan na may naninirahan na karamihan ay ang mga researcher at ang mga military personnel. Ang bayan ng Esperanza, nakabase at pinangasawaan ng Argentina. Ang Villa Las Estrellas naman, ang bansang Chile. Pero ang pinaka nakakamangha dito ay ang bayan ng Las Estrellas. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ang tatanungin, kaya mo kayong tumira sa pinakamalamig na lugar ng Antarctica? Pa-comment na lang po sa ibaba ng video. Ang bayan ng Las Estrellas ay isang bayan at research station ng Chile sa King George Island sa Antarctica. Mayroon itong 14 na tahanan, post office, may maliit na paliparan, gym, simbahan, at may maliit na tindahan ng souvenir. Ang bayan ng Las Estrellas ay may 100 na populasyon na karamihan ay ang mga researchers at military personnel. Kadalasan dinadala nila ang kanilang buong pamilya dito, pero bago ka payagan tumira dito, ay kinakailangan sundin ang kanilang requirements o patakaran sa lugar na ito. Bago ka tumira, walang exemption, mapabata o matanda, kinakailangan magpa-opera at ipatanggal ang appendix. Ipinapatupad ito dahil sa may matinding dahilan. Dahil ang hospital dito ay napakalayo, ibig sabihin, limitado lamang ang healthcare dito. Bukod sa pagtanggal ng appendix, at ipinagbabawal din dito ang pag-aalaga ng aso sa isla para may iwasan na mapanghawa sa mga local wildlife. Pero sa higpit man ng kanilang requirements, madaming turista ang mga dumarayo dito, walang upang makita o masilayan ang napakagandang lugar ng Antarctica. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless! Bye!